maniwala sa akin. Kaya ako ang kinokontrol mo. Wala kang karapatang kontrolin kung ano ang dapat at hindi ko dapat malaman. Nang makarating si Jacob sa bahay nila ay saktong tumawag ang kuya niya para sabihing ipapasok na niya si Samuel sa grupo nila. Kaya agad niyang sinabihan na hindi siya pwedeng makapasok sa grupo nila, pero hindi pinakinggan ng kuya niya kaya mas nabadtrip siya na hindi alam ni Roldan na dating karelasyon ni Leah si Samuel. Pagpasok niya sa bahay nila ay laking gulat niya nang naghihintay ang asawa niya, kaya tinanong niya kung bakit gising pa siya. Galit na tinanong ni Leah kung kailan niya balak sabihin yung totoo na kinagulat ni Jacob, kaya tinanong niya kung ano ang tinutukoy niya. Sinumbat ni Leah na alam na niya na si Samuel ang nagligtas kay Enzo at matagal nang nagtratrabaho sa kumpanya nila ng kuya niya, na bakit niya nilihim sa kanya. Nagulat si Jacob sa mga sinabi ng asawa niya, kaya nangatwiran siyang hindi niya yun nilihim sa kanya, na mas kinagalit ni Leah kaya sinaad niyang dadaanin pa niya ito sa technicality na hindi siya naglihim sa kanya pero hindi rin siya nagsabi ng totoo. Sabay tinanong niya kung wala ba siyang tiwala sa kanya, na ano bang akala niya na gagawin niya. Pinaliwanag ni Jacob na hindi dahil wala siyang tiwala sa kanya, kundi wala siyang tiwala kay Samuel dahil hindi nila alam kung ano ang kaya niyang gawin, lalo't unpredictable siya. Kaya agad sinumbat ni Leah na kaya siya ang kinokontrol niya at mag-asawa sila, pero wala siyang karapatang kontrolin siya kung ano ang dapat at hindi niya dapat malaman. Sabay umakyat na ito sa kwarto nila, kaya mas nagalit si Jacob kay Samuel na minura niya ito at sinad niyang tinik talaga siya sa lalamunan niya. Nang puntahan naman nila Johnny ang mga na-recover na bangkay, kung saan inaalam pa ng mga investigador kung talagang sinadyang sinunog dahil sa tindi ng damage, ay kulang din ng isang araw para ma-identify ang mga bangkay. Pero may na-identify na sila gaya ni Emerso Diaz na kinagulat ni Johnny, at mas naniwala naman siya sa haka-haka niya na kasabwat ni Diaz si Samuel, lalot na baril din ito, at ang alam niya ay si Diaz ang nagpakidnap kay King, na wala siyang kaalam-alam na pinaikot lang siya ni Roldan. Nang nasa parking lot na si Samuel dahil uuwi na ito, ay nagulat siya nang biglang may umatake sa kanyang tatlong lalaki at pinagtulungan siya, pero nanlaban ito at hindi naging madali sa kanya, at nang sasaksakin na sana siya ay nakailag at naagaw niya yung armas niya, kaya agad niyang ginamit na pangdepensa sa sarili niya, kaya nagsitakbuhan ng mga lalaki na agad ding umalis si Zenon na nasa di kalayo ang nagtatago. Agad sumakay si Samuel sa sasakyan niya na agad niyang nilipat yung ibang pera sa iba na namang crypto wallet, at nang nailipat na niya ay agad niyang tinawagan si Roldan, na agad siyang sinabihan na parang naaaliw na siya sa katatawag niya sa kanya. Sabay tinanong niya kung ano na naman ang naisip niya. Galit na tinanong ni Samuel kung bakit niya ito pinaabangan sa tao niya, na kinagulat ni Roldan, na agad niyang sinabi na wala siyang kinalaman sa binibintang niya, kaya sinabihan ni Samuel na hindi talaga siya tutupad sa usapan nila, na nanindigan naman si Roldan na wala siyang alam sa sinasabi niya, na parang natatakot na siya at ang aga-aga ay ang bilis niyang tumiklo. Sinabihan pa ni Roldan na gusto niyang pumasok sa grupo nila, na alam ba niya kung sino ang mga tao sa grupo nila at alam ba niya kung sino ang mga babanggain niya sa kanilang grupo. Galit namang sinabihan ni Samuel na i-check niya yung email niya dahil may pinadala siya sa kanya, kaya agad namang tinignan ni Roldan at mas nagalit ito nang makita niyang nabawasan na naman yung pera nila, na minura niya si Samuel. Palabang sinabihan ni Samuel na hindi talaga sila sumusunod sa usapan, kaya tuturuan niya sila ng leksyon, at mula sa araw na yun, sa bawat araw na hindi nila ipapasok sa grupo nila ay babawasan niya yung pera nila, kaya habang pinaghihintay nila ay paunti na paunti ang mga perang babalik sa kanila. Agad namang nagkita sila Roldan at Jacob, kung saan galit na galit si Roldan na kinelyo niya ang kapatid niya dahil alam niya na siya ang nagpaabang kay Samuel. Pinaliwanag ni Jacob na nanggigil siya kaya hayaan na niya ito, at tinakot lang niya na malay nila ay bumigay, pero ang plano talaga ni Jacob ay ipapatay si Samuel, lalo't nagsisimula nang magalit si Leah sa kanya dahil lang kay Samuel. Minura ito ni Roldan, sabay sinumbat niyang pinakita na nga ni Samuel na kaya niyang magpakamatay, at dahil sa ginawa niya ay nabawasan na naman yung pera nila nang saktong dumating si Diego, kaya tumawa ito.
Sabay sinabihan niya silang tignan nila ang kanilang mga sarili na nag-aaway sila na parang asong gala. Sabay tinanong niya kung namimiss na nila ang lansangan na kailangan na ba niya silang pakawalan. Si Diego ang umampon kay Roldan at siya ang humubog sa kanya kung papaano mag-manage ng mga iligal nilang negosyo at nang okay na ang lahat ay binalikan ni Roldan si Jacob kaya sila magkasama na si Roldan naman ang tumulong kay Jacob para matuto siya sa kanyang negosyo. Sinabihan sila ni Diego na naisahan na naman sila ni Samuel at yung mga partner nila ay kailangan na nila yung pera pero hindi na nga nila nakuha ay nabawasan pa na ang husay talaga ni Samuel. Sabay galit niyang tinanong si Roldan kung ano ang nangyayari sa kanya dahil si Samuel ay mautak na ganun naman siya dati na ang galing niya at pag may gusto siya ay kinukuha niya pero pinaglalaroan na siya ni Samuel at pinapaikot na niya ang mga ito. Habang bago pumasok si Leia ay naayos niya yung mga documents na hawak niya nang saktong bumaba na si Jacob na agad niyang tinanong kung galit pa ito. Sabay humingi ng sorry at sinumbat niyang talagang magkakaganon pa sila dahil lang kay Samuel na agad namang sinabihan ni Leia na nilalayo niya sa punto niya na hindi niya ito pinagkatiwalaan dahil noong tinalikuran niya si Samuel at ang anak niya ay tinalikuran niya sila para sa kanya at siya ang pinili niya at pinakasalan niya at kung hindi pa yun sapat ay hindi na niya alam kung ano pa ang assurance ang maibibigay niya sa kanya. Kaya mas lalong nasira ang araw ni Jacob lalo na nang sabihan ni Leia na never siyang nagsinungaling sa kanya kaya wala siyang acceptable reason para maglihim sa kanya sabay umalis na ito. Pinaalalahanan naman nila Paeng si Samuel na delikado yung gulong pinasok niya pero pinagsigurado ni Samuel na alam niya ang nasindak niya sila pero kailangan nilang ingatan yung pamilya niya kaya nangako naman si Mael na sila na ang bahala na biglang lumapit si Aling Lolita na agad niyang tinanong kung ano ang gagawin niya sa pera na kailangan na niyang sabihin sa kanya kung ano ang totoo. Giniit ni Aling Lolita na hawak na niya yung pera pero hindi pa niya binibigay sa mga tao at sa Oriental Ridge pa rin siya nagtatrabaho na lihim namang nakinig si Arisa. Pinaliwanag ng nanay niya na alam niyang pinoprotektahan niya ang pamilya nila pero mas magiging ligtas sila kung alam nila kung ano ang ginagawa niya. Pinaliwanag ni Samuel na yung perang tinangay ng tatay niya ay gagamitin niya para makapasok siya sa grupo nila Roldan at mula sa loob pababagsakin niya sila na mas kinatakot ng nanay niya kaya agad sinabihan ni Arisa na nababaliw na ata siya dahil pwede siyang patayin. Tinanong ng nanay niya kung papaano siya nakakasigurado na gagana yung plano niya kaya sinaad ni Samuel na matagal na niyang pinag-isipan at alam niyang delikado yun pero yun lang ang paraan para masigurado niyang hindi sila gagalawin at para matigil na ang pagsira nila sa mga buhay ng ibang tao. Sinabihan ni Aling Lolita na matagal na niyang sinabi sa kanya na tigilan na niya at umalis na siya kila Roldan at alam niyang andoon na sila. At wala na siyang magagawa kundi ang ipagdasal siya na magtagumpay ito sa lahat ng mga plano niya. Agad namang sinabihan ni Arisa na sosuportahan na niya ito na tinawag pa niyang Kuya Samuel sabay hiniling niyang mangako siya sa kanila na hindi siya mamamatay na agad namang pinasigurado ni Samuel. Habang irirecruit na ni Abby si Mayumi, isang tauhan ni Roldan, nahihikayatin niya ang dalaga na maging modelo. At dahil nagigipit naman si Mayumi dahil may sakit ang nanay niya at nag-aaral ang kapatid niya, kaya kailangan niya ang pera na kahit sinabi ni Abby na mag-out of town sila para sa kanyang rehearsal at nangako pa siyang magiging modelo ito at magiging sikat na artista na kinatuwa naman ni Mayumi, lalo't kailangan maipagamot ang nanay niya. Magsisimula nang magkaroon ng lamat ang relasyon nila Jacob at Leia bilang mag-asawa na kahit hindi man aminin ni Leia ay ramdam pa rin ni Jacob na si Samuel pa rin ang talagang mahal niya at unang lalaking minahal niya at hindi pa rin mawala ang pagmamahal niya kay Samuel. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode. Marami pong salamat.